Narito na ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Residential area sa Tondo, Maynila, higit 7 oras nang nasusunog. DENR at iba't ibang ahensya kinastigo sa Senado sa umano'y kapabayaan sa pagprotekta sa mga protected area. Ibang empleyado ng NAIA alokin ang compensation package ng SMC. Sa MBC TV correspondents, 4 arestado sa magkahiwalay na bypass sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Jobber at Dantings hindi masyadong nanibago sa pagiging coach ng AP Brand at TNC Pro Team. At sa Showbiz Spotted, Chris Bernal nag-donate ng breast milk sa mga nangangailangan at inang may breast cancer. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, halos 10 oras nang inaapula ang sunog sa Benita Street sa bahagi ng Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal pa lalo ang pag-aapula sa sunog dahil sa nadamay na imbakan ng tela at mga damit. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Boy Gonzales. Bago mag-alas 2 na madaling araw, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Benita Street, Barangay 186, Gagalangin, Tondo, Maynila. Nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag na bahay hanggang sa madamay ang kalapit na 2 bahay. Itinaas agad sa ikalawang alarma ang naturang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, higit sa 10 oras na ring inaapula ang sunog dahil sa nadamay ang isang gusali na isang garment factory, imbakan ng tela at mga damit. Nabatid na nasunog rin ang naturang establishmento matapos na gumapang ang apoy sa bintana ng ikalawang palapag. Ayon kay Fire Superintendent Leo Andizo, Deputy Manila Fire Marshal, nahirapan silang apulahin agad ang sunog dahil sa maraming nakaimbak na tela, gawaan ng t-shirt, brief at sando ang 6 na palapag na garment factory. May isang fire volunteer naman ang nasupukit, ang isa naman na bumbero ay nabugbog ng ilang residente. Samantala, 2 sibilyan na nagtamo ng minor injury. Sa initial naman na investigasyon ng mga otoridad, nasa 15 pamilya ang nawalan ng tirahan. 200 magagawa naman ng garment factory ang naapektuhan ng naturang sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Kakapasok lamang po na balita, sunog. Sumiklab sa isang residential area sa Quezon City. Nakataas na sa Task Force Alpha. Ang mga detalye alamin natin live mula kay Val Gonzales. Val? Nananatiling nasa Task Force Alpha. Itong malaking sunog na sumiklab dito sa Isla Noa, Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Bago pa mag-alas 11 ng umaga kanina, nang magsimulang sumiklab itong malaking sunog na ito dito sa hilera ng mga kabayan, dikit-dikit na mga kabayan ng mga informal settler families na nandito sa malaking lugar na ito, malapit lamang dito sa New Manila, Quezon City. At ang isa doon sa malaking establishmento na nasa gilid lamang nitong hilera ng mga informal settler families, mga struktura na tahanan ng mga ISF. Itong Sunrise Hill Therapeutic Community, kanina ay mayroong mga magkakaibang mga pahayag. Itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, maging yung mga fire volunteers, ang inakala nila ay mayroong mga pasyente pa dito sa mental hospital na ito o itong Sunrise Hill Therapeutic Community na pader lamang ang pagitan dito sa maraming struktura na nasunog. Inakala nila na mayroon pang mga pasyente pero ngayon lamang ay kausap ko kung may papalabas natin dyan sa ating DZRH News Television, itong security guard mismo ng Sunrise Hill Therapeutic Community na si SG Christopher Morales. Kanyang nililinaw sa DZRH News na walang pasyente
kundi 15 mga empleyado, kasama na yung 8 laborer, 4 na admin, 1 cook at 2 security guard ang nandito lamang sa loob nitong Sunrise Shield Therapeutic Community at walang pasyente dahil 2 buwan na niyang isinasailalim sa renovation itong 4 na palapag, 4 hanggang 5 palapag na gusaling ito na nasa gilid lamang itong nasusunog na ISF ISF houses dito sa bahagi ng Damayang Lagi, Quezon City. Dito sa harapan ko sa ngayon ay naglalagablab pa rin itong apoy bagamat medyo na kontrol na ng otoridad yung paglaki ng apoy at bawat palibot na nitong area ay napapalibutan na ng tumagsang napakaraming mga bumbero galing sa iba't ibang distrito dito sa National Capital Region dahil nga sa tinas na sa task force, nakataas sa task force sa Alpha itong sunog na ito. Lugmok na yung mga yero na lamang na bumagsak yung makikita dito sa may pinakaharapan habang meron pang isang medyo may kalakiang struktura na makikita pa yung apoy pero wala na itong dahilan para makapandamay pa ng ibang mga establishmento. May kalawakan itong area na ito na tirahan ng mga ISF families dahil dito sa may pinakalikuran ay meron pang isang malawak na bakanteng lote na hindi okupado ng mga ISF. At dito ngayon pumuesto itong malaking bilang ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na kanina ay nahirapang maglagay ng tubig dahil yung mga naunang mga truck, mga fire trucks ng Bureau of Fire Protection ay naubusan. Yung mga first responder ay naubusan ng kanilang dalang tubig at hindi sila makabalik dahil nakaharang na rin yung iba pang mga gagamitan ng mga pamilyang apektado nitong malaking tunog na ito. So mula rito sa Isla Noa, dito sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Hello, Gonzalo. Val. Tuloy-tuloy sa... Yes. Val, bali hindi nadamay itong yung mental health institution diyan malapit sa nangyayaring sunog. Meron itong malaking firewall. Kaya yung mga bintana nito na mga nakabukas at yung mga pintuang pinilit na basagin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para nang sa ganon ay makalabas yung usok. Ay nakikita mo itong apoy dito sa palibot pero ang establishmento mismo ay hindi pinasok itong therapeutic community na ito ay hindi pinasok ng apoy at ito ay napalibutan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Yung iba pang mga istruktura dahil medyo may kalawakan ito, isang open area ito dito sa may likuran na inokupahan ng mga ISF. Ito yung nasa konsentrasyon ngayon nitong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Puno na rin ng mga residente itong vacancy lot na ito dahil dito sila naglagay ng kanilang nailigtas na kagamitan habang naglalagablab yung malaking apoy. So any moment from now siguro ay magpapababa na ng alerto ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dito sa malaking sunog na nangyari dito sa Barangay Damayang Lagi dito sa Quezon City. Yes, Val. Back to you, Edel. Val? Yes. Val, meron na bang report ng Bureau of Fire Protection sa kung ano talaga yung pinagmula ng sunog? Iniimbestigahan pa ngayon ng Bureau of Fire Protection kung ano yung pinagmulan nitong sunog. Ganun din, ayun, merong isang malakas na pagsabog. May malakas na pagsabog na narinig tayo. Siguro, yun ay tangke ng mga LPG siguro. Yung sumabog ang dito sa ating kinaroronan ay mga nasa 150 meters dahil nga dun sa may kalawakan itong lugar kung saan nangyayari itong malaking sunog. Eto, nagsisigawan ngayon itong mga residente, Edgel, dahil nga dun sa naubusan ng tubig yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nandito sa lugar, yung mga first responder ay nagtitimba-timba itong mga residente para tuluyang maapula itong natitira pang apoy dito sa sunog sa bahagi ng Damayang Lagi sa Quezon City. Okay, Val, babalikan ka namin. Back to you, Daniel.
Nababalita si Val Gonzalez live mula sa Quezon City. Sa iba nating balita, nananatiling nakakandado ang halos 100 warehouse kaugnay ng aligasyong rice scam sa National Food Authority. Dahil dito nagpahayag ng pagkabahala si NFA Officer in Charge Larry Lacson sa posible umanong maging epekto nito sa procurement o pagbili ng palay. Pakinggan natin ang report ni Kyle Bulyas. Mula sa 288 warehouse ng National Food Authority sa buong bansa, nakasara ang 79 dito kasunod ng ipinato na preventive suspension sa mga kawani ng ahensya na sangkot umano sa pagbebenta ng buffer stock sa mga private trader. Sa panayam ng DZRH sa bagong officer in charge administrator ng NFA na si Larry Lacson, sinabi niyang makakaapekto ito sa kanilang procurement ng palay dahil tigil operasyon pa ang ilang warehouse ng NFA. Doon po sa mga lugar na may suspended pa, lalo na po yung mga warehouse na nakasara po ang ating mga warehouses. So, hindi po tayo nakaka-operate sa mga lugar na yun. Medyo limitado po yung galaw ng bilihan kasi nga po nakasara po yung Walang bodega walang paglalagyan. Oo. Walang bilihan. Ano naman, sa isang banda po, medyo sa panahon na to, medyo mataas pa ang palay. So, medyo mahihirapan din po kami kahit nakabukas din po yan. Dahil alam niyo naman sa is competition ng trader at saka kung tayo ang mamimili, kung mahal po ang trader, Hindi rin kayo makakabili. Pero ayon kay Lacson, posibleng mabawi na rin ang suspension order sa iba pang tauhan ng ahensya sa mga susunod na araw. Matatanda ang inabsuelto na ng Office of the Ombudsman ang 20 opisyal ng NFA kahapon. Bukod pa ito sa 23 warehouse executives at isa pang empleyado ng NFA na nauna ng inalisan ng suspension order. Sa kabuuan, mula sa 141 pinatawan ng 6-month preventive suspension, 77 na lamang ang iniimbestigahan ng Ombudsman. meron na naman po na na-lifting suspension. So medyo pabalik na po at balita po namin katulad po ng sinabi ng spokesperson ng DA, mukhang may mga susunod pa po. So mukhang sunod-sunod na po yata ang release ng mga nasa baba lang, mga warehouse men. Matatanda ang itinalaga ng DA si Lacson bilang OIC Administrator ng NFA kasunod ng pagsuspinde sa naunang OIC na si Piolito Santos noong nakaraang linggo. Bago pumasok sa NFA si Lacson, una itong nanilbihan sa Bureau of Plant Industry sa loob ng 19 na taon at saka lumipat sa private sector at nagtrabaho sa loob naman ng 13 taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Tutol ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa panukalang magtakda ng price ceiling sa baboy. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni SINAG Chairman Rosendo So na hindi sila pabor sa price cap at sa halip ay i-monitor na lang ang mga pamilihan. Di naman, no? Dapat ikutan lang yung mga may problema na area. Kasi hindi naman lahat sumipa ng ganun kataas. So yung mga ganun kataas siguro, yun ang dapat pasyalan. Base sa monitoring ng SINAG, nasa 370 pesos ang average price ng baboy, habang ang local farm gate ay nasa 195 pesos. Una rito, inihirit ng ilang grupo ang pagtatakda ng price ceiling sa baboy matapos umabot sa 420 pesos ang presyo ng kada kilo nito. Ayon kay Danilo Fausto, presidente ng Farmers Group na Philippine Chamber of Agriculture and Food, ang retail price ng pork belly ay dapat umanong pumalo lamang sa 300 piso. Sagad presyo na ang 340 pesos bawat kilo. Git ni Fausto, walang dahilan para tuluyang itaas ang presyo ng baboy sa pamilihan. Kinastigo sa Senado ang Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensya ng pamahalaan dahil sa umano'y kapabayaan sa mga protected area. Sa gitna ng kontrobersiya sa Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills, nagpahayag ng pagkanismaya si Senator Raffy Tulfo sa mga ahensyang hindi umano basta lamang nabigong pangalagaan ng kalikasan, kundi naging promotor pa ng pagkasira nito. Ang mga detalye tutukan sa report ni Raymond Dagpaz.
Kinastigo ni Senador Raffy Tulfo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panguna ng Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa kabiguan nilang protektahan ang mga deklarado ng mga protected area sa bansa. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Tulfo na nakalulungkot na ang mahensyang dapat mangalaga sa ating kalikasan ay sila ang mga violators. Kasunod ng kontrobersiya sa Chocolate Hill sa Bohol dahil sa ipinatayong Captain's Peak Resort na walang Environmental Clearance Certificate o ACC, gusto ng senador na tingnan din ang masumbong ng ating mga kababayan na mga violations sa Mount Apo Reservation Area. Isang mountaineering group ang nagsumbong na naglipa na umano ang mga resort sa Mount Apo National Reserve sa Digos, Davao del Sur side. Kabilang dito ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Bagamat kapag titingnan umano sa Google Earth ay labas na ito sa saklaw ng tinatawag na buffer zone. Pagkatapos ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon na gusto niyang ma-preserve ang Mount Apo, ay biglang kumilos ang Protected Area Management Bureau o PAMB at nag-anunsyo ng kanilang action plan. Ito ay ang pagbibigay ng 2 taon na phase-out period ng lahat ng mga struktura na iligal na itinayo sa Mount Apo. Nagtataka si Tulfo na kailangan pa ng palugit kung malinaw namang iligal ang mga struktura doon. Nagbigay-pugay ito sa mga non-government organizations na masigasig na nagbabantay para sa proteksyon ng ating mga protected area. Kasama na dito ang Chocolate Hill sa Bohol, Mount Apo sa Mindanao at Masungi Geo Reserve sa Rizal. Nagkaroon ng turuan ng DNR, PAMB at ganoon din ang mga local government units at mga indigenous peoples o IPs kung bakit naglipa na ngayon ang mga illegal structures sa mga protected area sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakdang pag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at US State Secretary Antony Blinken ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Kasama rin sa mga pag-uusapan ay ang regional at global developments na may kaugnayan sa seguridad at paglago ng ekonomiya. Nagbabalita si Leth Narciso. Muling bibisita si US Secretary of State Antony Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang mamaya. Batay sa pahayag ng Department of Foreign Affairs na inilabas ng Presidential Communications Office, tatalakayin ng Pangulo at ni Blinken ang progreso sa bilateral ties at kapwa commitment na lalo pang palakasin ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagkamit ng parehong mga interes. Susuriin daw ng mga ito ang regional at global developments na may epekto sa seguridad at paglago ng ekonomiya. Pag-uusapan rin ng dalawa ang patuloy na pagpapalalim ng economic engagements kabilang ang Presidential Trade and Investment Mission na pinangunahan ni US Commerce Secretary Gina Raimondo noong nakaraang linggo. Layon rin ang pulong na tukuyin ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin para maipatupad ang mga direktiba ni na PBBM at US President Joe Biden para matiyak na ang alyansa at partnership ng Pilipinas at Amerika ay nananatiling akma at tumutugon sa kasalukuyang mga hamon sa depensa, seguridad, ekonomiya at people-to-people spheres. Ang pagbisita ni Blinken ay sa gitna pa rin ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, tinalakay ng Pilipinas at Amerika ang kasunduan kaugnay sa pagpapabilis sa palitan ng military information sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng nilulutong kasunduan, sisimulan na rin ang pagbalangkas sa information technology collaboration na bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Narito ang report. Nagkakaisang pulso ng security officials ng Pilipinas at Amerika na dapat nang pabilisin ang pagkakaroon ng General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of National Defense, parehong biniging tiinan ni Secretary Gilbert Chodoro at ng US Indo-Pacific Command ang pagbalangkas sa information technology collaboration ng dalawang puwersa. Sa ilalim ng GSOMIA, nagkakaroon ng palitan ng military information ang Armed Forces of the Philippines at ang hukbo ng Estados Unidos sa pagbisita ni US Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino. Inilatag ni Chodoro ang implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng AFP. Pinuri naman ni Aquilino ang liderato
ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at ang pag-handle nito sa issue ng Ayungin Shoal. Sa kabilang banda, kinundina ng American Commander ang China Coast Guard at iginiit ang pangangailangan ng international engagement pagdating sa usapin. Samantala, sa hiwalay na aktibidad, binisita ni Browner ang burol ng 4 na sundalong nasawi sa pananambang ng Dawla Islamiyah Hasan sa Baguio Danao del Sur. Bukod kay Browner, dinalaw na rin ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng mga namatay na nasa Camp Siongco, Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte, kung saan siya nagbigay ng karagdagang cash assistance. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Coaches na si Coach things mula sa Pro dahil sa pagsabak nito sa kanilang at sa report nito. Nagpakitang gilas agad ang newest addition sa coaching staff ng AP-BREN na si former Eco coach Robert Trevor Sanchez matapos pangunahan ng defending champions sa muling pagsabak nito sa MPL Philippines. Starting week 1 with an explosive performance, kasalukuyang nasa top spot ang AP-BREN matapos ang parehong sweeping victory kontra Blacklist International at TNC Pro Team. Nagpahayag naman ng malaking paghanga ang bagong coach sa kanyang players. APU, sobrang ganda ng ng shot call niya noon, kaya na-maximize namin yung mga pwesto. Pares lang din kasi ng caliber ng mga player eh. Siguro yung nabago lang onti sa drop lang siguro. Samantala, inabangan din ang pagpasok ni Ben Bentings Maglake from playing to coaching matapos din itong pangunahan ng TNC Pro Team. Bagamat kasalukuyang nasa last and 8 spot, patuloy ang quest for redemption ng kupunan kasama ang bago nitong roster. Expectation ko parang ang hirap maging coach. Bakit? Paano mo nasabi? Ang dami intindihin players tapos sa drop. Parang hindi ko alam, mandali lang pala. Parang hindi malaki adjustment ko, lalo sa drop. Yung expectation ko, mahirapan ako sa drop, pero ang smooth lang. Sa Biyernes, magpapatuloy ang Week 2 ng MPL Philippines Season 13 para sa bakbakan sa titulo at spot sa Mid-Season Cup 2024. Sa aking pagbabalik, aarangkada na sa Abril ang taunang Philippine Beach Games. Ang 12 beach sports na dapat abangan, sama-sama nating alamin. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Ibang empleyado ng NAIA aalukin ng compensation package ng San Miguel Corporation. Bagong terminal sa NAIA, planong itayo sa abandonadong hotel. Philippine Beach Games aarangkada na sa Abril, 12 beach sports alamin. At sa Showbiz Spotted, Chris Bernal nagdo-donate ng breast milk sa mga nangangailangan sa mga ina na may breast cancer. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Mag-aalok ng compensation package ang San Miguel Corporation sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos maselihan ng korporasyon ng 15 taong concession deal para sa operasyon, maintenance at rehab ng paliparan. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Mag-aalok ang San Miguel Corporation ng trabaho sa mga empleyado ng Manila International Airport Authority o MIA, lalo na sa mga naka-assign sa operations. Ito ang siniguro ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa naging panayam dito sa programang 2x2. Ayon sa kalihim, ang mga empleyado, gayon din ang nasa regulatory functions, ay babayaran ng NAIA ng separation pay o retirement pay. Yung mga existing employees ay babayaran niya ng NAIA ng separation pay or retirement pay. Retirement, yes. And ang consortium ay mag-o-offer ng trabaho sa kanila. No? Lahat ng involved operations will be offered a job, a position. No?
Yung mga involved naman sa regulatory function ay maiiwan sa MIA. No? Although, mag-o-offer din ang MIA ng retirement or separation sa kanila kung gusto nila. No? Paliwanag pa ng kalihim, ang MIA ang magsisilbing regulator at ang SMC SAP and Company Consortium ang magiging operator na siyang tinatawag na ngayong New NAIA Infra Corporation. Ito'y matapos makuha ng naturang korporasyon ang 15-year concession deal para i-operate, i-maintain at i-rehabilitate ang Ninoy Aquino International Airport na posibleng ma-extend ng 10 taon, depende sa magiging performance ng concessionaire. Samantala, binubuo ang grupo ng San Miguel Holdings Corporation, RMM Asian Logistics Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated at Incheon International Airport Corporation. Nanalo ito sa bidding matapos nitong ialok sa gobyerno ang pinakamataas na porsyento sa shares ng future gross revenues nito na nasa 82.16%. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang magtatayo ng panibagong terminal sa Ninoy Aquino International Airport bilang bahagi ng proyekto ng new concessionaire na San Miguel Corporation. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, posibleng itayo ang bagong terminal sa espasyo ng Philippine Village Hotel. Malapit umano ang nasabing lugar sa Terminal 1 at 2 at tinatayang kayang mag-accommodate ng mahigit 35 milyon na pasahero. Samantala, pinag-aaralan din ang interconnection sa Terminal 1 at 2 habang bus connections naman sa Terminal 3 upang matugunan ang issue ng may mga connecting flights. Inaasahang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mahigit sa 1.7 milyong pasahero ngayong darating na Semana Santa. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, isang linggo pa bago ang Holy Week ay ramdam ng bugso ng mga pasahero sa naturang terminal. Narito ang balita ni Nicole Lopez. Inaasahang papalo sa 1.7 milyon na pasahero ang dadaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX sa nalalapit na Semana Santa. Ayon kay Jason Salvador, Corporate Affairs Head ng PITEX, ngayon pa lang ay ramdam na nila ang pagdami ng mga pasahero sa nasabing terminal. Sabi ni Salvador, kada araw ay nadaragdagan ang bilang ng mga pasahero lalo na pagsapit ng mga araw bago ang Holy Week. Lakay, ramdam na natin ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Kung dati-dati, nag-average tayo ng 110,000 on a regular day, ngayon pumalo na yan sa 120. At sa ating pagtaya, pagdating ng Holy Week, Friday before Palm Sunday, magsisimula ng lumobo ang bilang ng ating mga pasahero. Migit kumulang 1.7 million, Lakay, ang inaasahan nating mga pasahero na dadaan dito mula Biyernes bago mag-Palm Sunday hanggang Lunes after Easter Sunday. Ibinahagi na rin ng PITEX official ang ilan sa mga ginagawa nilang paghahanda para sa maayos na biyahe ng napakaraming pasahero. Para sa mga biyahero, sinabi ni Salvador na bukas ang PITEX ng 24 oras pero hindi lang magdamag ang biyahe ng mga bus. Almost 24 hours na tayo, Lakay. Hindi na kasi siya naging 24 hours magmula nung napigil noong pandemya. Pero ang PITX in itself, nananatili itong bukas 24/7 para doon sa mga gustong pumunta rito na maaga to catch the first trip or yung mga medyo nahuli at hindi nila inabot yung last trip. Pero maliit lang naman yung window nun, Lakay. Kasi usually ang last trip natin around 12 tapos around 2 a.m. meron na ulit. So wala namang problema doon. Dito makakapag-stay sila at least dito ligtas, maayos, komportable, may aircon, may wifi, hindi sila malalagay sa alanganin. Nakipag-ugnayan na rin anya sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang tumulong sa pag-alalay sa mga pasahero. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Umarangkada na ang katiting na rollback sa presyo ng diesel na umaabot sa 10 sentimos kada litro. Tumaas naman ang 10 centavos ang kada litro ng gasolina habang walang naging paggalaw sa presyo ng kerosene. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong araw ng Martes, March 19, 2024. Tulad kahapon, easterlies pa rin po ang umiiral na weather system sa ating bansa. Sa buong Luzon, maging dito sa Metro Manila,
Mae-enjoy pa rin ang generally fair weather conditions sa buong maghapon. Gayunpaman, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pero asahan din ng isolated rains hatid ng easterlies at localized thunderstorms. Samantala, good news naman para sa mga kababayan nating nagbabalak magbakasyon ngayong Semana Santa. Wala pa rin pong namomonitor na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa ating 3-day weather outlook, dumayo naman tayo sa Tacloban City sa Leyte, kung saan mataas ang tsansa ng pag-ulan bukas. Kaya huwag pong kakalimutan magbaon ng payong bilang panangga sa ulan. Pero pagsapit ng Huwebes at Biyernes, unti-unting magiging maaliwalas ang panahon habang maglalaro naman ang temperatura mula sa 25 to 32 degrees Celsius. At lulubog naman ang araw mamayang 6:07 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Gobyerno, hinamong magpatupad ng konkretong hakbang para sa kaligtasan ng mga tripulanting Pinoy. 4 arestado sa magkaiwalay na buy bust sa Davao City. Philippine Beach Games, arangkada na sa Abril, 12 beach sports. Alamin, Chris Bernal, magdodonate ng breast milk sa mga nangangailangan. At sa alamin na this, mga batang edad 0 to 4 years old, maaaring i-register para sa National ID. Mga requirement, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hinamo ng 6 na mambabatas ang gobyerno na magpatupad ng konkretong hakbang para sa kaligtasan ng mga tripulanting Pinoy. Ito ay upang matiyak na hindi na mauulit ang pag-ataking ikinasawi ng 2 Pinoy seafarers nito lamang Marso sa Gulf of Aden. Ang mga detalye alamin sa ulat ni Milky Rigunan. Kailangan agarang hakbang para protektahan ang buhay at kapakanan ng mga Filipino seafarers. Ito ay sarap ng nagpapatuloy na pag-atake sa mga commercial shipping sa Gulf of Aden at Red Sea. Sa House Resolution 1651 na inakda ng 6 na mambabatas sa panguna ni Kabayan Party List Representative Ron Salo, inaapela sa maritime stakeholders, United Nations organizations at mga ahensya ng gobyerno ang pagpapatupad ng epektibong safety measures ng walang delay. Ang resolusyon ay tugon sa missile strike sa MV True Confidence sa Yemeni coast na nagresulta sa pagkamatay ng ilang Pilipinong crew members at ang hostage-taking incident sa Galaxy Leader cargo ship sangkot naman ang Houthi rebels. Sa resolusyon, binanggit na malaking hamon ang kinaharap ng ship owners sa pagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga barko at crew members. Ayon kay Salo, Oktubre pa lamang noong nakaraang taon, umaatake ng Houthi rebels sa mga commercial vessels at hindi ligtas bumiyahe sa Red Sea at Gulf of Aden dahil sa tumitinding sigalot. Sabi ni Salo, suportado nila sa Kamara ang panawagan ng International Transport Workers Federation at Associated Maritime Officers and Seamen Union of the Philippines na humihimok sa mga may-ari ng barko na i-divert o umiwas muna sa Red Sea at Gulf of Aden hanggang sa matiyak ang kaligtasan ng mga seafarer. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy ang trabaho ni Philippine National Police Chief Benjamin Acorde Jr. hanggang sa matapos ang kanyang term extension sa huling araw ng Marso. Gayunpaman, handa pa rin daw ang hepe ng PNP sa gagawing turnover ceremony sa ika-27 ng buwan para sa mapipiling opisyal na papalit sa kanya. Mag-uulat si Val Gonzalez. Nakatakdang maglibot sa mga paliparan, pantalan, ganun din sa mga terminal ng pampublikong sasakyan si PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. Ito ay bilang bahagi ng mga paghahanda para sa paggunita sa panahon ng Semana Santa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, tuloy sa trabaho ang pinuno ng pambansang pulisya sa harap ng nakatakdang pagtatapos ng kanyang extended term sa susunod na halos 2 linggo. Sa Marso 31, magtatapos ang pinalawig na termino ni General Acorde. Sabi ni Fajardo, handa na rin ang PNP para sa gagawing turnover ceremony sa Marso 27
kung sino man ang opisyal na itatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na papalit kay General Acorda. Kung susundin ang hierarchy ng PNP, ang maring sumunod na uupo ay ang second man sa hanay ng pambansang pulisya. At ito ay si Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Pero bukod kay General Peralta, kabilang sa mga matunog din ang pangalan na magiging PNP Chief ay si NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pa. Paliwanag ni Colonel Fajardo, tanging si Pangulong Marcos lamang bilang Commander-in-Chief ang mayroong prerogative sa ilalim ng batas na mamili kung sino ang iuupong bagong pinuno ng PNP. But nonetheless, tuloy-tuloy po yung trabaho ng ating Chief PNP at busy po siya. In fact, like I said earlier, we will be having interagency meeting within the week for in preparation for the Oplan Semana Santa, and we have a scheduled inspection dun sa ating mga terminal. So while we are preparing for the scheduled chain of command on March 27, so tuloy-tuloy po yan. Wala po akong information kung sino po ang papalit, but based po sa umiiral po na batas, ang ating pong presidente, at siya po ang may sole prerogative and authority to choose sa PNP mula po sa ranggong general pataas. Lahat po yan at eligible at qualified ma-appoint as Chief PNP. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa burol ng 4 na sundalong namatay sa ambush sa Maguindanao del Sur. Maliban sa pakikiramay, nagbigay din ng tulong pinansyal ang Vice Presidente sa mga kaanak ng mga pinaslang na sundalo. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa ulat na ito. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng 4 na sundalong nasawi sa pananambang ng Dawla Islamia sa burol ng mga ito sa Camp Sionco sa may Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, nagtungo si VP Sara sa lugar para isa-isang kausapin ang mga kaanak ng mga namatay at bigyan ng kaukulang cash assistance. Dinalaw rin ng pangalawang Pangulo ang mga sugatan sa ambush na nagpapagaling sa may Camp Sionco Station Hospital. Tinanggap si VP Sara ni Western Mindanao Command Commander Lieutenant General William Gonzales at 6th ID Commander Major General Alex Rillera. Kinilala ang mga nasawing sina Private Marvin Dumaging, Private Jesse James Corpus, Private First Class Carl Aranya at Corporal Crisalde Espartero. Nabatid na pauwi sana ang 4 galing sa pamimili ng pagkain sakay ng isang sibilyang sasakyan ng tampangan ng DI Hasan Group sa Maguindanao del Sur linggo ng umaga. Kinunda na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na nangako ng pagtuldok at paghabol sa mga may sala sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Sa mga balita sa probinsya, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang tubero matapos pagbabarilin sa Pangasinan, habang arestado naman ang 4 na katao sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa lungsod ng Davao. Narito ang mga ulat ni na MBC TV correspondents Freddy Fajardo at June Suter. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Ronaldo Manansala, 46 anyos, may live-in partner at residente ng Barangay Putsukan, Malasiki. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, alas 10:30 ng umaga nakikipag-inuman sa gilid ng kanilang bahay ang biktima nang may dumating na tricycle at isang lalaki ang nakabulkap at naka-face mask ang mabilis na bumaba at pinagbabaril ang biktima saka tumakas. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng biktima at 6 na basyo mula sa kalibre 45 baril ang natagpuan ng mga investigador sa lugar. Sa ngayon patuloy pang ginagawang investigasyon ng PNP upang matukoy ang suspek at mabatid ang motibo sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Himas-rihas ang 4 na street-level individual matapos silang maaresto sa magkahiwalay na buy-bust operasyon ng mga otoridad sa Davao City. Unang buy-bust operasyon ng Sasa Police Station, bandang alas 3:32 na madaling araw sa Puro 4 Sitio Basac, Barangay Mintal. Naaresto sila Nicole King Bourbon alias Kukoy, 28 anyos, at Romel Roy Solpico, 24
anyos kapwa nakatira sa nasabing lugar. Nakuha sa kanilang posisyon ang 3 pakete ng Shabu na nagkakahalaga ng 6,720 pesos habang ang pangalawang operasyon ng SASA PNP pasado alas 9 ng umaga sa kilometro 11 Barangay SASA ay naaresto naman sila Alvin Gulpo alias Ven, 42 anyos at Kimberly Joy Lasanday, 20 anyos na kumpiska mula sa mga suspek ang 0.26 grams na illegal na droga na nagkakahalaga ng 1,768 pesos kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin nagbaga na arestong suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDis. Alam nyo bang kahit mga batang nasa edad 4 na taon pababa ay maaari nang i-register para makakuha ng national ID? Kaya naman para sa mga magulang, alamin na this, mga requirement para sa pagkuha ng national ID para sa inyong anak. Sa report na ito. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDis. Para sa mga magulang, maaari nyo nang i-register ang inyong mga anak sa Philippine Identification System o PhilSys kahit ang mga nasa edad 4 na taon pababa para sila ay makakuha na agad ng kanilang national ID. Taong 2021 ang una itong i-anunsyo ng Philippine Statistics Authority, bagamat kailan lamang dumami ang mga PSA Regional Office na nagbukas ng PhilSys ID registrations para sa mga bata. Ayon sa PSA, maigi raw ito para mayroon ng valid ID ang mga bata para hindi na rin daw sila mahirapan sa pagkuha nito kapag sila'y lumaki na. Ano-ano nga ba mga dapat tandaan para sa pag-register sa mga batang nasa edad 4 na taon pababa para sa kanilang national ID? Ang mga magulang o guardian ng bata ay required na mag-register sa PhilSys at dapat magkaroon ng PhilSys card number dahil dito ikokonekta ang PhilSys number ng bata. Para sa registration process, kailangan lamang ipresenta ang PSA o LCR birth certificate ng bata kasama na ang PhilSys card ng magulang. Kung mayroon na ng mga ito, maaari nang pumunta sa Fixed Registration Center. Paalala na hindi na kailangan dalhin ang inyong anak sa registration center. Kung wala naman ang magulang ng bata o underage ang magulang, maaaring ang guardian ang mag-register basta't mayroon itong authorization letter mula sa magulang ng bata, valid ID ng magulang at identification papers ng bata. Ang registration ng PhilSys ID ay libre para sa lahat ng Filipino citizens, gayon din ang pag-deliver ng ID card. Ngayong #AlamNaDis, dapat i-share na this. Sa mundo ng beach sports, aarangkada na sa susunod na buwan ng taon ng Philippine Beach Games na gaganapin sa Pangasinan, kung saan 12 sports ang dapat natutukan. Kung ano-ano yan, alamin sa exclusive report na ito. Nalalapit na ang pag-arangkada ng taon ng selebrasyon ng iba't ibang beach sports sa bansa, ang Philippine Beach Games. Gaganapin mula April 19 hanggang 21 sa Capitol Beachfront sa Lingayen, Pangasinan. Inaasahang magsasama-sama ang 1,800 atleta para lahukan ang 12 beach sports. Ang beach dodgeball, beach volleyball, beach flag football, beach football, round net, beach touch rugby, korfball, air badminton, cornhole, karate, petanque, at 3x3 basketball. Beach Games is it's an advocacy group. No, it's not like a huge group yet. We're not yet like the ABG or the Asian Beach Games or the World Beach Games now. So we're starting many steps pa lang to. Basically, what we want to do is to provide a venue, a place, and facilities na good for other sports. No, of course, the PBG is a mixture of the traditional sport. So what we want to do is to make people aware that there are more sports, no, that they can join in. We want to get people into sports. These opportunities for people na magawa yung mga yan, no? Makasali sa international tournaments or just simply get into the active lifestyle. Nabuo taong 2017 nagsilbi ang PBG bilang premier platform para ipakilala ang small and growing beach sports.
At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Ika nga nila, not all heroes wear capes. Patunay riyan ang aktres na si Chris Bernal na proud na ikinwento ang kanyang pagdodonate ng breast milk sa mga inang nangangailangan, gayon din sa isang mommy na may breast cancer. Ang inspiring story ng celebrity mom, panoorin sa Showbiz Report na ito. Itinuturing na blessing at tila superpowers ng aktres na si Chris Bernal ang pagkakaroon ng healthy milk supply. Sa pamamagitan kasi nito, nakatutulong siya sa mga kapwa-ina na nangangailangan ng gatas para sa kanilang mga supling. Ito ang ibinahagi ni Chris noong International Women's Day. Kwento ng aktres, nagdodonate siya ng breast milk sa mga baby na nasa neonatal intensive care unit o premature babies. Isa nga niya sa mga regular na nakatatanggap ng kanyang breast milk ay ang mommy na si Liza na hindi magawang mapabreastfeed ang kanyang baby dahil sumasa ilalim ito sa chemotherapy mula nang ma-diagnose na may breast cancer. Kaya sa huli, para sa aktres, naniniwala talaga siyang not all heroes wear capes dahil sa pamamagitan daw ng kanyang milk ay tila nakapagligtas na rin siya ng buhay. Sa post na ito ni Chris, bumuho sa mga komento ng paghanga at kabilang nga sa mga sumaludo ang kapwa niya celebrity moms na sina Iza Calzado at Rochelle Pangilinan. Agosto noong nakaraang taon, isinilang ni Chris ang kanilang first baby na si Hailey Luca. Hangwa niya sa salitang hallelujah na nangangahulugang praise the Lord. At Luca na mula naman sa NBA star na si Luka Doncic na kanya raw pinaglihian. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat kay Showbiz Angel at kanina kay Matchpoint Mili. Yan ho, ang mga balitang nakalap namin ngayong araw na ito ng Martes. Ito po si Edniel Parrusa. At ito naman si Pamela Adriano. Makita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.